mga pula, mula sa mga mapagsamantala, kakampi ng mga OFW, karapat ng katiwalian, kakampi ng pamamayan. Ito na, may itinit pa, walang pagkutula ni Oliver Gutierrez. PJ, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Rektang Puna, News Online, ang programang tatalakay at hihimay sa napapanahong issue. Pupunain ang mga kapalparan sa ating bayan. Kakampi ng mga inaaping OFW. Pakinggan ang maanghang na komentaryo ni Karuder Bong para sa mga tiwaling opisyalis ng ating bayan. Ayun, magandang araw, bansang Pilipinas! Oy, talaga namang, ang bilis ng araw, araw ng linggo, Sunday, ohoy, ay, pizza 18 na. Tama ba? 18 na ba tayo ngayon? 18. Ng January 2026, mga kababayan ko. Ayun, tuloy po tayo. At samahan po ninyo ako sa loob ng kulang-kulang isang oras, mga idol. Mga kababayan ko. Marami ho tayong pag-uusapan ho dito at muni-munihin ho natin ito. At para naman po yung iba po tayo po nagbibigay ng paalala sa mga ilan nating mga kababayan ko. At talaga namang nandito po tayo sa ating himpilan RPMO Rektang Puna News Online Radio. Ayun po. Ayun po at inulit-ulit ko po, samahan po ninyo ako sa kulang-kulang isang oras, mga kababayan ko. At pakishare naman po ninyo tabi ang ating programa, itong ating pagpupuna, mga kababayan ko. At pakishare din po, pakipalo naman po yung ating bagong YouTube, at tayo po lagi nag-uumpisa, grabe. Okay, bago ho tayo dumako sa ating mga ating tatalakayin dito, pagpupuna, ay dito muna ho tayo sa ating piskante. Baka ho magkalimutan, mga kababayan ko. Dito ko na lang ho ito dinadaos yung ating galit. Yung mga tatamaan ay wala ako kung pakailaman. Sige lang ho at paki-comment lang ho tayo, no? Paki-comment lang, mga kababayan ko, no? At talagang kailangan natin magsalita, mga kabayan ko. Ahoy! Ay talaga naman, kumusta kaya po yung ating mga bayan-bayan? Ay diyan po sa parting Kabikulan ay talagang pong maulan, mga kababayan ko. Dito sa parting
Luzon naman ay talagang medyo talagang katamtaman lang ang init, ang init, minsan na ambon, sa parting Kabidkulan talaga naman pong ay maulan. Yun nga, ay may bagyo nga to at nung isang araw ay nabalitaan natin mayroong atang rumagasa na naman na na bundok, ay landslide, mga kababayan ko, ay talaga namang mga kababayan ko. Mamaya pag-usapan natin ito, mga kababayan ko, Inulit-ulit ko po, samahan mo naman po ninyo ako at comment naman po kayo, tabi, Ayan ay talaga namang ay namimiss ba ho ninyo ang riktang ko na, abang lingkod, sabihin naman ninyo kung hindi, oo, ay grabe naman, ay ang kailangan ko lang ay nagsasabi ng katotohanan, ay kung hindi na, kung nagsasawa na kayo sa pagmumukha ng Roger Brown dahil ilang dekada na ho tayo dito nakakaupo sa ating trono. Sabihin na lang ho ninyo na kayo ay nagsasawa na. Ay grabe naman. Grabe. Ay talaga naman pong mga kababayan ko, ay sa dami ng ating problema sa ating bansang Pilipinas, kailangan kaya ito magiging bago, mga kababayan ko, magiging bago, yung pong talagang magbabago na yung mga yung nanungkulan, yung public servant, mamaya naman niya, wag ka na sumingit sa ating programa, ay naman, mamaya na naman nakakahiya ka Sos, grabe naman to, grabe. Ay, grabe talaga, ayan natin mga kababayan ko. Sige, at pagpasensyahan mo na natin ito, tuloy tayo, Ay, yung mga taga-rikta, ay samahan naman po ninyo ako, paki-comment lang po, tabi, at ang ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, ay alam kong kayo po ay nakaantabay, ay paki-comment lang po kayo at para naman po ay mabasa natin ang iyong mga pangalan, mabati naman po namin kayo, yun. At importante po ay nakasilip po kayo mga kababayan ko, yung ating mga mga matatagal na nating mga taga-subaybay, Ayun, umpisahan na muna natin. Dito muna tayo sa ating balita, mga kababayan ko. Unahin muna natin itong balita, Ayun, at pinangalanan ni Napolcom Commissioner Attorney Rafael, Rafael Kalinisan, at ipinakita ang mukha ng pulis. Tamo mga kababayan ko, pulis na naman ang involved mga kababayan ko, grabe na ho ito naku, sinisira na talaga ang kanilang uniforme, mga kababayan ko. Tuloy, ay ipinakita ang mukha ng pulis na umano'y nag-abuso sa isang 27 anyos na biktima sa Maynila na binuhat niya na walang malay papasok sa isang motel. Isus! Papasok sa motel. Naunahan na yung kasama kong si Ray Francisco. Talaga naman. Talaga. Grabe. Tuloy. Tuloy tayo. Ay, talaga naman. Tuloy. Ay pinasok sa isang motel ayon kay Komisyoner Kalinisan. Ngayon ay naghain ng reklamo ang biktima. Naglabas ang Napolcom ng desisyon sa pag-alis at pagsibak sa naturang pulis sa loob ng 60 days.
Ay okay to at talagang aksyon kaagad mga kababayan ko sapagkat ito, mga kababayan ko, hawa-hawa na naman ito itong mga pag-uugaling ganito mga kababayan ko, pag-uugali na ilan natin mga kapulisan, ay tarantado, sinayang nila ang uniforme nila mga kababayan ko. Ay itong mga ilang mga kapulisan na ito, ay mga tarantado nga talaga ito. Inabuso nila ang kapangyarihan nila. Sila ay talagang na binigyan ng gantimpala na sila ay maging pulis dahil na sila ay tawag ito, yung kanyang training ay nagwagi. Ay subalit nung sila ay nakaupo na, ilang kapulisan inaabuso ang tarantado. Itong masakit mga kababayan ko Yung mga ibang mga kapulisan na hahawaan ay ito po ito'y napanukala na natin noong isang araw mga kababayan ko. Kawawa yung mga ilan nating kapulisan yung mga matatino yung mga matatino, gawa nito mga tarantadong mga ilang balagbag ang takbo ng utak na ilang kapulisan, ay sila ang sumisira sa mga mabubuti nating kapulisan, sinisira nila ang uniforme, binabahira nila ng kasamaan, ay tarantado, grabe, grabe na ito, Okay, tuloy po tayo. Iwanan natin yan. Baka tayo ay reglahin dito. Ay grabe talaga. Grabe. Ay grabe na ito. Ito yung mga ganito pa, itong mga ganito mga kababayan ko, ito talaga ay walang takot sa Panginoon. Walang takot ito. Siguro ito medyo nakaamoy ng usok. Dan mo? Grabe talaga, Okay, iwanan na natin yan at baka tayo ay magorgor. Okay, samahan po ninyo, samahan po ninyo ko sa loob ng kulang-kulang isang oras. Siyempre po dito po sa ating himpilan, RPA Morik Tampunan News Online Radio. Ang oras po natin ay alauna 10 na po ng hapon At diyan naman po sa ating mga OFW diyan sa lugar ng parting UAE Middle East ay ang ating mga kababayan diyan, magandang morning po sa inyo diyan at ay magandang morning sa iyo kasama ang Nining Flor. Mabuhay Nining Flor, mabuhay. Ayun, meron akong papaalala mamaya kasama ang Nining Flor dahil ay namamayagpag daw di umano ito namamayagpag ito sige, unahin nga muna natin yung paalaala na yan bago tayo magbasa ng mga lumabas dito sa ating para mabati natin ang mga pangalan ayun ay meron po ditong pinaabot sa atin mga kababayan ko pinaabot po sa atin na ito pong hacker talagang namamayagpag po itong hacker. Bakit kaya po ito hindi natin mahuli-huli itong mga hacker na ito mga kababayan ko? Grabe na ito itong mga hacker na ito ay gagamitin yung account mo yung account mo gagamitin yan hindi, wala namang kaalam-alam itong may sarili ng account, itong account, FB account, walang kaalam-alam, ay managugulat na lang siya na mayroong siya daw ay nangihingi. Ay bigyan mo ako ng ganitong halaga sapagkat yung kamag-anak, di umano ay halimbawa maraming kwento na aksidente o kailangan ay tulong. Marami pong mga sinasabi itong mga hacker na ito. Kaya nga po tayo ay nagpapaalaala sa ating mga kababayan diyan sa parting Middle East. Diyan po sa Europa. Dahil ito pong nagpaabot sa atin ay galing po sa Europa.
sa Greece po, mga kababayan ko, sa Greece. Kaya maraming salamat po doon sa nagtiwala. Oho, ha? Doon po sa nagtitiwala sa Abang Lingkod, sa himpilan RPM Riktang Puna, mga kababayan ko. Mabuhay po kayo, mabuhay, mabuhay. Oho. Ay, siya na po ay nabiktima sapagkat yung kanyang account ay nahack. Oho, ha? Ang ngayon, nagulat po siya ng marami pong tumatawag na ikaw ba yung nanghihingi ng pira. Oho, nagulat ho siya. Oho, nagulat siya. Kaya nga po ay pinaabot po sa atin ito na siya ay nagbibigay ng babala sa kanyang mga kababayan. Diyan po sa Europa, sa Middle East, kung saan naman may mga Pilipino nating mga kababayan sa bayong dagat. Kaya ingat po tayo dahil pag-ingatan po natin ang ating FB account. Oho, dahil namamayagpag po ang mga hacker, mga kababayan ko. Grabe, ay ito po yung kumikita ng panluloko o panliling lang sa kapwa Pilipino. Biro mo, itong mga hacker na ito, nakaabot na ng ibang bansa para lukuhin niya yung kapwa niya Pilipino. Mga kababayan ko. May katapat din ito. May katapat din ito, mga kababayan ko. Itong mga ganitong hacker. Dito sa Pilipinas, meron din po dahil meron po tayong ilan nating mga kilala ay na-hacker din po. Nahack po at yung po nanghihingi hanggang sa nagtalo nga po sila dahil magkakilala sila ay inaway itong isang nag-hacker ko, no. Inaway na hanggang sa ngayon ay hindi na nagkakaimikan sapagkat siya raw ang nanghihingi. Ay pinapatunayan naman nung mayroong account na hindi siya ang nanghihingi. Ayon. Kaya nga po ingat po tayo ngayon dahil marami pong mga mga mauutak ang mga Pilipino. Grabe, mauutak sa panluloko, panliling lang. Yan po ang ugali ng mga Pilipino. Kaya nga po ay panahon ngayon dahil ang atin ay talagang mahirap po magtiwala sa kapwa Pilipino. Marami pong namamayagpag po ang mangluloko. Yan pong ugali ng mga Pilipino ay tarantado. Grabe ito. Grabe na mga kababayan ko. Grabe ang panluloko. Panliling lang mga kababayan ko. Grabe Ayon. Okay, shout out muna kay Richie K. Aling case, at Ray Francisco, yan po yan. Ray Francisco po yan, no? Ayun, at it's watching, maraming salamat. Pa-shout out sa kay Hannah, Honorable Vice Mayor Chika May Robles ng Bulan Sorsogon. Ay mabuhay po, mabuhay. Maraming salamat. Binabati po natin ang ating Vice Mayor dyan sa Bulan Sorsogon. Magandang araw po, Mayora. Magandang araw po dyan sa lugar ng Bulan Sorsogon. Mabuhay po kayo, mabuhay. At kami po ay babalik muli dyan sa inyong tanggapan. Mabuhay po kayo, mabuhay. Ayun po at shout out din po kay Nining Flor. Ayun po at good afternoon Pilipinas. Good morning Kuwait. Hello Boss Roger. Maraming salamat Nining Flor. Mabuhay. Ayun, at ang sabi niya dito, update po sa mga OFW dito sa Arab country. Meron din pasaway na nagpapasok ng lalaki sa bahay. Aroy, agoy, ano ba ito? Ano ba ito mga kababayan ko? Uso ba talaga ngayon ang pikutan? Naman.
kailan kaya ako mapipikot? Ay, talaga, grabe, tuloy mga kababayan ko. Teka muna, ay, mamaya ka na, baka pikutin mo rin ako. Grabe talaga. Reprises ko na lamang ang halikan mo. Huwag dito sa programa ko, nakakahiya. Naman, grabe, Ay, kapal talaga ng mukha talaga ito. Ako yung magagalit na sa iyo. Ay, talaga naman. Tuloy tayo. Ayun, at talaga naman mga kababayan ko, ay ito, ang sabi dito, ay pasaway na nagpapasok ng lalaki, bakit ito ganito nangyari? Bakit kaya? Tuloy lang tayo. Ayun, bakit nawala? Bakit nawala? Teka lang ay nawala na itong ating ayun, di ba ni? Kung nawala, ay sus, Ginoo. Ang hirap na wala tayong kasama, at wala nag-ooperate, ayun, at okay lang, tuloy tayo mga kababayan ko, tuloy. Ayun, at grabe. Ayun, saglit lang po, baka sakali meron na, ayun. Okay, ito po, ayun, ulitin ko po mga kababayan ko, pasaway na nagpapasok ng lalaki sa bahay ng kanilang employer, hindi alam kung ano ang file ng amo sa kaso labang kay OFW na malibog. Aroy! Ay, dahan-dahan naman kasamang floor. Wag mo sabihin malibog. Ay, nababangkit ni Roger Bron. Ay, grabe. Tuloy. Tuloy tayo, mga kababayan ko. Kaso ay nag-file ng amo, kaso labang kay OFW na malibog. Damay ang matitino na mga OFW. Tama nga, Tama. Ay nadadamay talaga. Ay dumadami na talaga ngayon, na mga malilikot. Yung mga malilikot na mga babae, talagang namamayagpag po ngayon talaga yan. Ilang mga babae talagang malilikot. Meron ng karelasyon, may asawa na. Ay tawag dito, yung himas pa. Ay grabe mga kababayan ko. Ito na po yung nauuso ngayon mga kababayan ko, iiwan ka talaga. Iiwan ka. Iiwan ka sa ire. Hahanap ng ibang magaling ikangay manghimas. Ika nga yung maghihimas, medyo matalim-talim yung tawag doon. Kaya yun po, yun, iniiwan ang mga kapatner. Usong-uso ho dito yan sa Pilipinas, Ginoo. Grabe na ho. Grabe na ho, talaga. Grabe, maraming salamat sa iyo kasamang Flor. Maraming salamat sa iyo at talaga namang totoo yan, sinasabi mo na yan. Namamayagpag ngayon ang Makakati. Namamayagpag ang mga kate-kate. Grabe. Grabe. Tuloy. Mga kababayan ko. Dito sa Arab country, mahigit ang pamamalakad, mahigpit, totoo, mahigpit nga yan, mahigpit, nawawala, mahigpit ang pamamalakad, sa gobyerno, dito sa kaso, merong OFW na pasaway, kung saan ay bawal, ano ba yan? Bawal. Bawal yun. Ang ginagawa nila, magsisisi sila
pag doon na sila sa kulungan, Boss Roger. Tama ka. Oho. Nasa huli kasi ang pagsisisi. Oho, totoo yan. Nasa huli ang pagsisisi. At talagang yung ating mga ilan nating mga kababayan ay talagang matitigas ang ulo. Wala tayong magagawa kasamang Nining Flor dahil talagang hindi nila mapigilan ang kate. Oho, ha? Oh, hindi nila mapigilan yan. Oho, at siyempre, lalaki lang yan, lumalapit si Palay, ay tutukain yan. Grabe. Ha? Ayun, tuloy ho tayo mga kababayan ko, at iwanan na natin ho yan. At maraming salamat kasamang Flor, at tayo ay magbibigay ng babala sa ating mga OFW dyan. Huwag ninyong abusuhin ang inyong pagpunta dyan sa parting Middle East, yung mga kababayan natin, ang mga kasambahay. Pigilin ninyo ang kate. Ang isipin ninyo yung pamilya nyo rito sa Pilipinas. May mga anak kayo na naghihintay sa inyo. Pag kayo nagkabukingan, di bali sana kung hindi kayo nabubuking, malinis ang trabaho ninyo. Dahil yan ay naiintindihan ko, nauunawaan ko yan, yung pong pangangailangan ng nakaapak sa balat ng lupa. At babae, lalaki, naiintindihan natin yan. Pero wag sana naman lantaran na kayo ay nababalita, at kayo ay mapasama, mapahamak. Ay ang problema, napapahamak kayo, nababalita kayo. Di ba kahiya yan sa ginagawa ninyo? Kailangan siguraduhin ninyo na kayo ay nasa kuwiba, nasa yungib. Doon kayo gumawa ng kakatihan. Grabe. Grabe talaga. Sobra na ho itong mga ilan natin mga kababayan Grabe na po ito Ito po yung masakit sa atin napapasama tayo. Tayong mga Pilipino, napapasama tayo sa ibang nation, ibang bansa, 'di ba? Sa pinaggagawa ay talaga namang iwanan natin baka maubos ang oras natin, ha? Ayun, at maraming salamat muli sa iyo kasama ang Flor, ha? Ulitin ko yung mga hacker, ingatan po ninyo ang FB account ninyo dahil namamayagpag po ang mga hacker at nangungulikta yan. Nangungulikta ng malaking salapi, ay kawawa naman ho kayo na nagagamit ang inyong FB account. Ay hindi naman kayo ang gumagawa pero kayo ang nasisisi. Ay ingatan po ninyo ang inyong FB account. Okay. Diyan sa parting Europa, sa kung saan bansa, ingatan po natin ang ating FB account ng ating mga OFW, kapwa natin mga Pilipino. Dahil kapwa Pilipino ang siyang naglulukuhan. Ay grabe. Ayun. Okay, dako na po tayo rito kay DPWH Secretary Ben Sadizon. Ayun talaga naman pong palakpakan ho natin. Palakpakan, ha? Siyempre kahit paano ay tayo po ay merong respeto at paggalang, ha? Sa ating kataas-taasan, Ayun, ulitin uli ang palakpak ko, ha? Ayan, at ulitin ko ulit, magandang araw po sa inyo, magandang hapon sa inyo, DPWH Secretary Ben Sadizon. Ayun po, ayan, at talaga namang, ay tumatrabaho na ngayon, siya po ay nagtungo sa lugar ng, doon pa sa aking pinanggalingan, mga kababayan ko, sa aking pinanggalingan, nagtungo siya sa Delgado, Camarnesor, para ipagpatuloy ang inspeksyon sa mga bayan-bayan. Ay talaga naman magaling. Palakpak uli. Palakpak uli. Palakpak. Ayan, magaling. Ayan. Ay talaga naman
Ay, dito, marami pong katanungan naman, Ay, tabi-tabi lang po, Secretary Vince Dizon, Magandang tanghali po sa inyo, no? Ay, magandang hapon, Ay, may mga katanungan at nakarating po dito sa abang lingkod, Ngayon, ang sabi daw po dito, bakit ngayon lang daw po kayo nagbibisita sa mga ikangay mga probinsya na inaabot ng mga baha-baha? Matagal na pong dumadanas ng kapag masama ang panahon, mga ilang bayan ho, Sir Dizon, Secretary, ay ang tanong ng ating mga ilang kababayan, bakit daw ngayon lang kayo nagbisita sa mga bayan-bayan? Bakit ngayon pa na wala nang humpay ang usapin flood control? Wala nang humpay ang usapin ikang pagnanakaw. Ay ngayon po ay nagpapakita ho kayo, nagpapakita kayo at may mga camera pa kayo, nakatutok, Secretary Vince Dizon. Sir, ay mukhang atang sana, ang sabi ng ating mga kababayan, Secretary Vince Dizon, sana po itong pagbibisita ninyo sa mga bawat mga probinsya ay dapat mo meron daw di umanong katotohanan na may aksyon po daw kayo. May aksyon, ipagawa kaagad kung ano po yung nakikita ninyo na ikangay reklamo dyan sa isang bayan na yan ay dapat automatic ay paggawa kaagad. Dahil darating na naman po ang tag-ulan, ang bagyo, ay dyan po talagang marami pong napipinsala o namamatay ng mga kababayan natin dahil lang po sa pagbaha, nalulunod. Kaya nga po ngayon ay nagpapasalamat ang Abang Lingkod, ang Riktang Puna, sapagkat kayo po ay nagbumibisita na. Ang tanong ng mga kababayan ko, bakit ngayon lang ninyo ginagawa ito na para bisitahin ang mga probinsya na may mga problema sa flood control? Sir Dizon, ay pasensya na po kayo at kayo po ay napuna natin, ayan po. At ayan po ay pinarating lang po ng ating mga kababayan, ay wag naman ho kayo magalit sa Abang Lingkod, ay grabe na po talaga, ay wala man tayo magagawa kung bakit ngayon lang sila kasi may nangyari na Alam mo, ugali ng mga Pilipino, mga sir, mga kababayan ko, mga idol ko, ang ugali ng mga Pilipino, kung meron nang nangyaring mga anomalya, o meron naman na mamatayan, saka po umaaksyon ang mga Pilipino, itong mga public servant, itong mga pasilduhan ng taong bayan, saka umaaksyon sila na nung hindi pa, wala pang nangyayari, katulad ng mga kabundukan na nakakalbo na, wala man lamang ikangay nagpipigil dyan, wala man lamang ikangay naghihigpit dyan, hanggang bukang bibig lamang sila na bawal. Ginoo, anong mang klaseng batas ito? Anong klaseng batas? Grabe. Tuloy! Ay, sana naman itong mga ilang mga nanungkulan sa ating gobyerno ay tigilan na rin po natin ang itong mga tinatawag na hidwaan, bantaan, mga kababayan ko, yung bantaan, katulad po nito na ito po mayroon kayang katotohanan ito, ay itong si Congressman Libiste, mga kababayan ko, ay kami po ay nagtatanong lamang, nagtatanong lang po ang Abang Lingkod, ang himpilan ng Riktang Puna, gaano kaya ho katotoo ito, huwag kang magsalita, baka mayroong mangyari sa iyo,
Di ba? Ano bang kayo ibig sabihin niya? So, ibig sabihin, mayroong tinatagong ating gobyerno. Bakit ayaw pagsalitain? Itong si Kong Libiste. Bakit ayaw pagsalitain? At ito'y tinatakot. At ang sabi dito ay baka mayroong mangyari sa iyo. Gano ba katotoo ito? Sino ba yung nagbanta dito? Ganito na lang ba ang sistema ng ating bansang Pilipinas? Yung pong mga nanunungkulan. May nagsasabi na ng katotohanan, nilalabas na ng taong bayan ang problema ng bansang Pilipinas, pero may kanya-kanya po tayong, ang problema nito may naniniwala dito sa kabila, may naniniwala dito sa kabila, kampihan. Kaya ang nangyayari po ngayon, Pilipino sa Pilipino nagbabangayan. Mga kababayan ko, nagbabangayan, nag-aaway sa mga group, sa mga samahan. Pag nabanggit ang pangalan Duterte, pag nabanggit ang pangalang BBM, nag-aaway-away na po sila. Ginoo naman. Grabe. Ano ba ito? Ano ba ito mga kababayan ko? Ano ba nangyayari ho sa atin? Naman, manalangin na lang ho tayo na sila ay maging maayos maglingkod sa sambayan ng Pilipino. O pagtulungan natin, wag na natin silang udyukan. Si ganito, wag na ho. Kung pwede na, lagi na lang po tayong magpaalaala. Tayo na lang pong mga mapakumbaba, bigyan natin ng paalaala, itong mga naglingkod bayan na ito, mga gahaman na ito, mga kababayan ko, yung gahaman sa kapangyarihan, tatakutin ka, ayaw kang pagsalitain, ano ba ito nangyayari sa atin, mga kababayan ko, grabe, awan ko ba ito, shout out muna kay Ernesto Bron. Insan, banat lang pag nasa tama tayo. Sinasabi ko sa iyo, tama ka. Basta nasa tama tayo. Ang atin lang sigaw ng taong bayan, nandito ang Aban Lingkod Roger Bon. Okay, tayo po talaga naman po. Lalo na po si Congressman Kiko Barsaga, mga kababayan ko, nilalabas niya ang katotohanan na nangyayari po sa ating bansang Pilipinas, subalit siya po ay kinasuhan na. Ayaw talagang pagsalitain ang mga ilan nating mga kababayan. Yung pong mga ibang nagbabalita ay binibigyan na rin ho ng babala. Ay bakit po ganito ang nangyayari? Takutan, ayaw magsalita, naintindihan ko po yung panapasubra, yung ating ikangay parang paninira ay mayroong paglalagyan. Pero yung pong sigaw ng taong bayan, mismong taong bayan ang sumisigaw na magkaroon ng hustisya, sa ikangay, mabigyan ng itinatawag na gumanda ang bansang Pilipinas, tigilan na ang pagnanakaw sa kabanang bayan, sapagkat marami pong naghihirap na iepektuhan yung mga lalong-lalo na po yung mga isang kahig, isang tuka ay hirap na hirap po ngayon. Sana ito'y maintindihan ng atin nasa gobyerno, dyan po sa Senado, nandyan po sa Kongreso. Tigilan na po natin ang hidwaan na ito. Tigilan na po natin. Mga sir, ma'am, tama na ho. Hindi po tayo nakikilam, hindi ho na kami nakikilam dito sa himpilan ng RPMO. Kami po yung nagpapaalala na tama na ang hidwaan. Tama na dahil ayaw natin, kapwa Pilipino, na tayo po ay nag-aaway-away. Iyan lang po. Ayaw. Maraming salamat po. Ayan po, tuloy po tayo. Yun na nga po, dumadami po ang mga fake news ngayon. Ang fake news ay dumadami, kanya-kanyang
yung kabilang panig ay kanya-kanyang palinisan o nililinis ang kabilang kampo at itong kabilang kampo. Bawat panig ang paglilinis sa usaping korupsyon sa usaping flood control. Totoo yan. Kanya-kanyang nagtuturuan na nga ho dito eh. Nagtuturuan na ho sila. Talagang pinagtatakpan po itong mga mga dambuhalang nagkukurap sa ating bansang Pilipinas. Ang sigaw ng taong bayan, yung pong mastermind. Hindi naman po ito gagawin ng mga dilis ng maliit na buaya kung wala pong pinakadambuhalang buaya na siyang nagpirma, siya yung nagsasabi, go, 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 go. Tuloy-tuloy ang pagnanakaw. Agoy! Diba? Okay. Wala na bang, maraming salamat po sa inyo at shout out muna po kay Herlin Malabanan, ang ating station manager ng RPMO. Magandang araw sa iyo, Herlin Malabanan, no? Ayun. Idugtong pa nga natin ito. Ang sabi nga dito, nagbabala si Buying Rimulya na nagsasabi na nagpapakalat ng Marcos resign ay pwede raw kayong ipakulong, ika nga niya, limit lang daw ang freedom of speech, no? Bagay, tama na nga, kailangan medyo limit man nga, totoo lang nga, totoo naman yan. Pero, siyempre, kung pangka na lahat na sumisigaw, ay wala ho tayo dito magagawa. Buying Rimulya, sir. Wala ho tayo dahil nakikita na po ang katotohanan. Tabi-tabi lang po sa inyo at kayo na lang po ang magpaliwanag kung ito po ay meron pong mga katotohanan. Pero wag po natin sila gipitin ang kapwa natin Pilipino. Sir Buying Rimulya, wag naman ho tayong manggipit ng kapwa natin sapagkat yan po ay kanilang opinion, kanilang nasa sa loob na gusto nilang ilabas yung kanilang nasa sa loob. Yun lang po, unawa lang sana po, dahil hindi naman totoo po yan, Sir Buying, mga sinasabi na yan, bukang bibig na lang yan, ay wag na po natin patulan. Di ba ho, mga kababayan ko, di ba? Dahil kung hindi kung walang katotohanan, hindi dapat mag-react. Yan lang po. At yun na nga, nangyayari, kasuhan natin, kakasuhan, ikukulong, magbabantaan, tama na po yan. Gagayahan ho tayo ng mga anak natin, mga apo natin, yung pong pagbabanta. Kayo pa man din ay isang kilalang tao, iwasan na po natin muna yan dahil alam ko nasa tungkulin po kayo, nasa pinakamataas kayo nasa tungkulin, ay sana iwasan po natin ito, Sir Rimulya, Buying. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo. Ayong. Okay po. Tayo po ay agwat-agwat na, mga kababayan ko. At nagkapasalamat po tayo doon sa ibang mga nakaantabay. At ang akin lang po ay pakishare naman po ninyo tabi lahat ang ating programa. At hindi na po tayo sinamahan ng mga ilan natin mga kasama na taga-rekta. Ayun po, inulit-ulit ko po, pakishare naman po ninyo tabi ang ating page account at ang ating bagong channel YouTube. Ay pakis-subscribe naman po ninyo tabi. Okay, maraming salamat po. At magandang araw dyan sa parting Middle East at dito sa bansang Pilipinas. Magandang araw din po sa inyong lahat. Mabuhay po, mabuhay. At ilayo po kayo sa anumang kapahamakan at lagi po tayong manalangin sa ating mahal na Panginoon Diyos. Sana po lahat pong nananungkulan ay sa ating bansang Pilipinas
maging maayos na po at arsin na po ang kanilang mga hidwaan at mga bantaan. Maraming salamat, Panginoon. Mabuhay po. Hipuin mo po sila. Mabuhay po, mabuhay, mabuhay.